Bago tayo magsimula, palike naman ang video natin ngayon, at mag-subscribe ka na din para ganahan pa ang Kagingo nyo mag-upload araw-araw. Salamat at simulan na natin. Sa nakaraang kabanata, iniligtas ng Zoro sina Hagen at Dompil mula sa tiyak na kamatayan nang sila'y sinalakay ng napakaraming halimaw. Matapos ang matinding pakikipaglaban, nakabalik si Hagen sa kapital ng Heavenly Demon Divine Cult sa katauhan ni Soraya, ang ikatlong disipulo ng Demon Lord. Dumalo siya sa isang mahalagang pagpupulong ng mga disipulo at pinuno ng kulto. Bagamat nahuli siya sa pagdating, nakapasok pa rin si Hagen sa bulwagan ng pagpupulong. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, ramdam niya ang kakaibang tensyon sa pagitan nila ng Demon Lord. Ang Demon Lord, na minsang nag-alinlangan sa kakayahan ni Hagen, ngayon ay tila nagulat sa napakabilis na pagbabago ng kanyang disipulo. Nakita niya sa mga mata ni Hagen ang buhay na enerhiya at napansin ang siksik na demonic energy na tila walang effort na inilalabas ni Hagen. Nakatuon ang atensyon ng lahat sa ikatlong disipulo. Tahimik itong tumayo sa gitna ng bulwagan, tulad ng isang martial artist handang sumabak sa laban. Puno ng paghanga, tumingin ang Demon Lord sa kanya at sa harap ng lahat, binigkas niya ang salitang, "Napakahusay." Nagulat ang lahat sa mga salitang iyon, sapagkat bihira lamang ipagkaloob ng Demon Lord ang ganoong papuri, lalo na sa isang disipulo. Muling nagsalita ang Demon Lord, tinatanong ito, "Kumusta ang karanasan mo sa Solitary Bamboo Grove? Nakalanghap ka ba ng sariwang hangin doon? Nakapag-isip-isip ka ba ng mabuti?" Sumagot si Hagen ng may paggalang, "Hindi ko inasahan na magiging refreshing ang karanasan ko doon, tulad ng sinabi ninyo." Pero sa kanyang loob, iniisip niya na parang napakatagal niyang namalagi sa lugar na iyon. Sa loob ng Solitary Bamboo Grove, tila buong buhay ang ginugol niya upang harapin ang kanyang mga limitasyon, mas kilalanin ang kanyang sarili, at mas tumibay sa kabila ng mga pagsubok. Sa kaloob-looban ni Hagen, alam niyang higit pa sa pisikal na lakas ang nakuha niya mula sa kanyang pagsasanay. Nakapagpanday siya ng bagong pagkatao, isang katauhang handang harapin ang mga mas malalaking pagsubok sa hinaharap. Subalit, hindi rin niya mapigil ang isipin ang maaaring reaksyon ng Demon Lord kapag nalaman nito ang totoo, na siya, si Hagen, ay nagbabalak lumaya mula sa kanilang kulto at tuklasin ang kanyang sariling landas, malayo sa mga kadena ng pamumuno ng Heavenly Demon Divine Cult. Patuloy siyang pinagmamasdan ng Demon Lord, waring sinusuri ang bawat detalye ng kanyang kilos at bawat boses ng kanyang diwa. Sa kabila ng mga papuri at mainit na pagtanggap, nais siyang makausap ng masinsinan ng Demon Lord. Sabi ng Demon Lord, "Sumunod ka sa akin." Nagulat si Hagen at biglang kinabahan. Hindi niya alam kung saan siya dadalhin, at nagsimulang mag-alala. Nagsiklab sa kanyang isipan ang tanong, "May nasabi ba akong hindi maganda o wala bang respeto ang mga ginawa ko?" Alam niyang sumunod lamang siya sa utos ng Demon Lord na pumunta sa Solitary Bamboo Grove at bumalik dito, ngunit hindi niya maiwasang isipin na baka may nagawa siyang pagkakamali na hindi niya namalayan. At baka papuntahin na naman siya sa ibang lugar. Tumayo ang Demon Lord mula sa kanyang mataas na upuan, kitang-kita ang aura ng kapangyarihan at otoridad. Binalingan niya si Mudam, ang First Royal Guard, "Mudam, ikaw na ang bahala sa pagpupulong. Tapusin mo ang mga nalalabi pang mga usapin," utos ng Demon Lord. Agad namang tumugon si Mudam, yumukod ng magalang, at handang tuparin ang utos ng kanyang master. Natapos na ang royal meeting ng mga disipulo at mga pinuno. Isa-isang naglabasan ng mga tao mula sa bulwagan, habang ang Demon Lord ay maingat na tinungo ang pintuan. Sa kanyang likuran, si Hagen ay tahimik na sumusunod, ngunit ramdam niya ang unti-unting bumibigat na tensyon sa hangin. Hindi mapakali si Hagen, tila binabalot ng mga tanong ang kanyang isipan. Ano kaya ang balak niya? Dadalhin ba niya ako sa isang mas nakakatakot na lugar? Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan ko sa Solitary Bamboo Grove, may mas malala pa kaya? Habang naglalakad sila sa madilim na pasilyo ng kulto, nararamdaman ni Hagen ang malamig na hangin na dumadampi sa kanyang balat, na lalong nagpapulala ng kanyang kaba. Hindi mapigilan ni Hagen na muling alalahanin ang mga oras na nasa Solitary Bamboo Grove siya. Naisip niya ang mga sandaling nagrereklamo siya sa kanyang isipan tungkol sa Demon Lord, sa kanyang mga utos, at sa walang katapusang pagsasanay. Narinig kaya niya ako? Tanong niya sa sarili. Hindi imposible.
Kilala ang Demon Lord sa kanyang kakayahang maramdaman ang mga lihim na iniisip ng kanyang mga disipulo, at napaisip si Hajen kung nabunyag ang kanyang mga hinaing. Bawat hakbang nila ay parang isang mabigat na pagtapak patungo sa isang hindi maipaliwanag na kapalaran. Nagpatuloy sila sa paglalakad, papunta sa lugar na bihirang-bihirang pinupuntahan ng mga disipulo. Pakiramdam ni Hajen ay tinutulak siya ng isang hindi maipaliwanag na puwersa, na parang may isang bagay na nagbabanta sa kanya mula sa mga anino ng napakalaking gusali. Sinusubukan niyang pakalmayan ang sarili, ngunit hindi niya maiwasang mag-isip kung may plano ang Demon Lord na siya'y subukan muli, o mas malala, parusahan. Samantala, sa labas ng bulwagan, nagtipon-tipon ang mga pinuno upang mag-usap-usap pagkatapos ng pagpupulong. Isang pinuno ang lumapit kay So Yeon-sam, ang tagapangasiwa ng Internal Enlightenment Facility, at napansin ang tensyon sa kanyang mukha. Mukhang stressed ka, Yeon-sam. Narinig ko kailangan mong ulitin ang pagkalkula ng buong budget para sa Mara Festival, sabi ng pinuno. Sumagot si Yeon-sam habang hinahagod ang kanyang noo, ayos lang ako. Hindi biro ang responsibilidad na ito, pero kakayanin ko. Mukhang ikaw rin ay magiging abala. Napansin din niya ang pagod sa kausap. Tama ka, sagot ng pinuno, sabay tanong, alam mo ba kung bakit wala ang general strategist sa pulong ngayon? Palagi naman siyang nandito, ngunit ngayon tila hindi siya sumipot. Umiling si Yeon-sam. Hindi ko rin alam. Abala naman lagi ang general strategist, ngunit ngayon sigurado akong hindi ito dahil sa Mara Festival. Nabalitaan ko na nagsimula ng interesanteng negosyo ang mga Northern Orthodox sects, kaya mukhang may kinalaman ito doon. Nagtaka ang kausap, ang mga Orthodox sects, sa Norte. Hindi pa ako nakakarinig ng maganda tungkol sa mga taong iyon kahit saan man sila nanggaling. Kung totoo man iyan, mukhang may mabigat na dahilan kaya't hindi nakadalo ang general strategist. Sigurado akong nahihirapan siya ngayon kung iyon nga ang dahilan. Habang patuloy silang nag-uusap, ang iba pang mga pinuno at kinatawan ang nagsimulang pag-usapan ng ikatlong batang Panginoon na si Sorayang. Tila lahat ay nagulat sa pagbibigay ng Demon Lord ng napakataas na papuri kay Sorayang, isang bagay na bihirang marinig mula sa pinuno ng kulto. First time kong marinig na ganoon kataas ang binigay na papuri ng Demon Lord, sabi ng isa. Narinig ko dati na nagkaroon ng chi blockage si Sorayang, pero parang walang nangyari nang makita natin siya ngayon. Oo nga, sabi ng isa pang pinuno, parang mas malakas pa siya kaysa dati. Napakabilis ng kanyang pagbangon, hindi mo akalain na muntik na siyang mamatay noon. Tahimik namang nakikinig sa gilid ang ikaapat na disipulo na si Hong Yuamon. Hindi niya maiwasang magkimkim ng galit habang pinapanood ang mga tao na ipinagdiriwang si Sorayang na matagal na niyang tinuturing na karibal. Sa loob-loob niya, hindi niya maintindihan kung bakit ganoon na lang ang atensyon na ibinibigay ng Demon Lord kay Sorayang, gayong siya mismo ay patuloy na nagsusumikap upang mapansin. Habang pinipigil ang kanyang galit, nagngalit ang kanyang mga ngipin. Dapat pinatay na siya noon pa, noong may chi blockage pa siya, aniya sa kanyang sarili. Hindi ko mawari kung ano ang nakita ng Demon Lord sa kanya. Hindi siya nararapat sa papuri na iyon. Ako ang dapat nasa gitna ng atensyon ngayon. Sa kanyang isip, bumabalik ang alaala ng mga oras na mas pinipili ng Demon Lord si Sorayang kaysa sa kanya, at bawat tagumpay ng kanyang karibal ay tila isang patalim na itinutusok sa kanyang puso. Alam niyang kailangan niyang gumawa ng paraan upang maibalik ang sarili sa mata ng Demon Lord, ngunit ang kasalukuyang sitwasyon ay nagpapalalim lamang sa kanyang pagkamuhi at inggit. Habang patuloy ang usapan sa paligid, tahimik niyang inoobserbahan ang bawat kilos ni Sorayang. Nag-iisip siya ng mga plano upang baligtarin ang sitwasyon at tuluyang burahin si Sorayang sa landas na kanilang tinatahak. Ang determinasyon sa kanyang mga mata ay halatang lumalalim habang pinagmamasdan niya ang kanyang karibal na namamayagpag sa pansin ng lahat. Sa kabilang banda, dinala ng Demon Lord si Hajen sa isang napakagandang lugar na tila hindi bagay sa imahe ng isang kilalang marahas at makapangyarihang kulto. Ang paligid ay puno ng kabig-bighani at mapayapang tanawin, mga malalawak na hardin, punong may bulaklak, at mga ibong masayang naglalaro sa hangin. Tumawid sila sa isang tulay na gawa sa bato, patungo sa isang gazebo na nakatayo sa gitna ng isang malasalaming lawa.
Ang tubig ay puno ng water lilies ngunit napakalinaw at banayad na halos makita ni Hajen ang mga isda sa ilalim, na parang mga alon sa hangin ang kanilang galaw. Habang naglalakad, hindi maiwasan ni Hajen na mamangha. Napaka-cozy naman ng hardin na ito, bulong niya sa sarili. Hindi ito akma sa isang kultong pinamumunuan ng isang demon lord. Hindi niya matanggal sa isip ang malaimpyernong pagdurusa na kanyang naranasan sa loob ng solitary bamboo grove. Pero sa ngayon, tila nasa ibang mundo siya, isang lugar na puno ng katahimikan at kagandahan. Nakarating sila sa gazebo, at tumigil ang Demon Lord. Umupo ito sa isang upuan na nasa gitna ng gazebo, at iniwan ang kalmadong hangin ng lugar upang magbigay ng isang utos. Umupo ka, Hajen, wika ng Demon Lord. Nagulat si Hajen. Hindi niya inaasahan na pauupuin siya ng Demon Lord sa ganoong kalapit na posisyon. Nakaramdam siya ng bahagyang kaba, ngunit sinunod niya ang utos at naupo. Sa kabila ng kagandahan ng paligid, ang kaba sa kanyang dibdib ay unti-unting lumalalim. Ano kaya ang pag-uusapan namin? Tanong niya sa sarili. Kakatapos lang niyang makasurvive sa 8 buwang malaimpyernong pagsasanay sa solitary bamboo grove, at kahit na nagtagumpay siya sa utos ng Demon Lord, hindi niya maalis ang takot na baka may mali siyang nagawa. Tumingin siya sa paligid, pinipilit pakalmayan ang sarili. Walang dapat ikatakot, bulong niya. Sinunod ko naman ang lahat ng sinabi niya. Wala akong nilabag na anuman. Nagtaka si Hajen kung ano ang susunod na sasabihin ng Demon Lord. Tahimik itong nakatanaw sa malayo, tila iniisip ang mga bagay na hindi mahulaan ni Hajen. Pakiramdam niya ay napakaliit niya sa harap ng napakalakas at misteryosong pinuno ng kulto. Lalo pa niyang naramdaman ang bigat ng mga mata ng Demon Lord nang magsalita ito. Nagtagumpay ka sa pagsasanay, sabi ng Demon Lord na malamig ang tono ngunit puno ng awtoridad. Ilang beses kitang pinagmamasdan mula sa malayo at nakita kong nagbago ka. Ngunit ngayon, nag-iba na ang aura mo, Hajen. Napatingin si Hajen sa Demon Lord. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Anong klaseng tao nga ba ako ngayon? Tanong niya sa sarili. Pakiramdam niya ay marami siyang pinagdaanan, isang buong buhay ng paghihirap at tagumpay sa loob ng maikling panahon. Pero paano niya ipapaliwanag iyon sa harap ng pinakamakapangyarihang tao sa kulto? Hindi niya maiwasang mag-isip ng mga sagot. Nag-iba ako, sabi niya sa isip, ngunit sa anong paraan? Nais niyang malaman kung ano ang iniisip ng Demon Lord, ngunit hindi niya mabasa ang walang ekspresyong mukha nito. Sa kabila ng kanyang takot at kaba, naramdaman ni Hajen ang isang kakaibang uri ng katiyakan. Hindi niya alam kung ano ang hinaharap, ngunit sa ngayon, pakiramdam niya ay unti-unting nabubunyag ang mas malaking papel na kanyang gagampanan sa kulto. At sa harap ng Demon Lord, alam niyang hindi siya maaaring umatras. Habang hawak ng Demon Lord ang bote ng alak, sinalinan niya ng alak ang mangkok ni Hajen. Nagkaroon ng kakaibang excitement si Hajen dahil hindi na niya maalala kung kailan siya huling nakatikim ng alak. Ngunit bago pa niya maabot ang mangkok, nagulat siya sa sunod na sinabi ng Demon Lord. Hindi mo pa natututunan ang Black Dragon Mountain Moving Technique, bigkas ng Demon Lord, na para bang nagmumula sa ilalim ng lupa ang kanyang tinig. Napalunok si Hajen, nagulumihanan dahil ngayon niya lang narinig ang tungkol sa teknik na ito. Wala siyang ideya kung ano ito o kung paano niya dapat ito matutunan. Ngunit hindi rin siya makapagtanong, masyadong mabigat ang pakiramdam sa paligid, at tila ba bawat salita ay may katumbas na panganib. Pakiramdam niya'y para siyang naglalakad sa gilid ng bangin. Kaya't nanatili siyang tahimik, hindi man lang makainom ng alak mula sa mangkok na nasa harapan niya. Nagsalin muli ang Demon Lord ng alak sa kanyang sariling mangkok at uminom ng kalmadong parang walang mabigat na pinag-uusapan. May hinalo ka sa iyong true demonic art, sabi nito, na tila ba sinasabi lang ang isang simpleng katotohanan. Mukhang nanggaling sa Buddhist sects ang martial art na iyon. Nanlaki ang mga mata ni Hajen. Hindi niya inasahan na agad itong mapapansin ng Demon Lord. Alam niyang malakas ang Demon Lord, ngunit hindi niya inakala na kayang masuri nito ang kaluluwa ng isang tao at makita ang lihim na martial art na ginamit niya. Pakiramdam ni Hajen ay parang nabasa ng Demon Lord ang kanyang buong pagkatao. Pumasok sa isip niya ang takot, galit kaya ang Demon Lord dahil binago niya ang true demonic art ng walang pahintulot. Sa loob-loob ni Hajen, ramdam niya ang panik na unti-unting pumipigil sa kanya.
Naisip niya, ipapatapon ba niya ako sa isang lugar na mas malupit pa kaysa sa solitary bamboo grove. Hindi niya alam ang gagawin. Pero bago pa siya tuluyang lumunin ng takot, narinig niya ang sumunod na mga salita ng Demon Lord. Good job? Sabi nito. Na-impress ako. Nakahinga ng maluwag si Hajen, parang may malaking tinak na natanggal mula sa kanyang dibdib. Hindi niya inaasahan na purihin siya ng Demon Lord. Kadalasan, ang Demon Lord ay hindi nagbibigay ng papuri ng basta-basta, lalo na sa isang tulad niya na kilalang sakit sa ulo na disipulo ng kulto. Pero narito siya ngayon, nakakakuha ng bihirang pagkakataon, isang papuri mula sa pinakamataas na nilalang sa kanilang kulto. Hindi makapaniwala si Hajen. Hindi madaling makalikha ng isang martial art na mas mataas pa sa 10 Great Demonic Arts, sabi pa ng Demon Lord habang humihigop muli ng alak. Alam ni Hajen na totoo iyon. Talagang hindi madali. Pero sa sandaling iyon, hindi niya maialis ang hiya at kaba na nararamdaman niya dahil sa papuri. Hindi sanay si Hajen na pinupuri ng Demon Lord, kaya napakamot siya sa mukha, biglang nahiya, at sinabing, opo, ganun nga. Kinailangan ko itong pag-isipan ng mabuti. Ngumiti ang Demon Lord, isang bihirang ngiti na hindi madalas nakikita ng mga disipulo. Kaya ka ba napunta sa mga Buddhist sects? Tanong nito, tila alam na alam ang bawat galaw ni Hajen. Hindi pa rin makapaniwala si Hajen na nag-uusap sila ng Demon Lord tungkol dito, ngunit nagpakatoto siya sa sagot. Marami akong sinubukan, sagot niya, pero yun ang nakita kong pinaka-epektibo para mapalakas pa ang aking mga kakayahan. Tahimik na ininom ng Demon Lord ang kanyang alak, kalmado at tila walang iniintindi. Ah, ganun ba? Sagot nito, parang isang simpleng tanong lang ang lahat ng ito. Opo, tugon ni Hajen, at maganda ang mga naging resulta. Tahimik muli ang paligid, at ang usapan ay tila nagiging mas formal ngunit hindi gaanong tensyonado. Sa bawat saglit, pakiramdam ni Hajen ay mas lumalalim ang relasyon nila ng Demon Lord, hindi lang bilang guro at disipulo, kundi parang may mas malalim na ugnayan na unting-unting nahuhubog sa pagitan nila. Habang umiinom ang Demon Lord, naramdaman ni Hajen ang pag-angat ng isang bagong tiwala sa kanyang sarili. Alam niya na malayo pa ang kanyang lalakbayin, ngunit sa araw na iyon, natutunan niya ang isang mahalagang aral. Ang kanyang lakas ay hindi nagmumula lamang sa pisikal na kakayahan o sa mga teknik na kanyang natutunan, kundi sa kanyang kakayahan na tumayo sa harap ng pinakamakapangyarihang nilalang at ipagmalaki ang sarili niyang lakas. Ngunit biglang nagsalita muli ang Demon Lord, tila nagbago ang tono ng kanyang boses. Hindi ka advanced mag-isip, hindi mo tiningnan ang mas malayo sa hinaharap, sabi nito, na siyang ikinagulat ni Hajen. Akala niya kanina ay nakatanggap siya ng papuri, ngunit ngayon tila may kritisismo na naman. Hindi agad makapagsalita si Hajen. Ramdam niya ang biglaang pagbabago ng atmosfera. Totoo na ang demonic art ay maaaring may kakulangan sa lakas at impact, ngunit bilang pundasyon, ang true demonic art ay ang pinakamagandang teknik sa demon cult, patuloy ng Demon Lord. Para kang nagtanim ng mga bulaklak sa isang lugar na dapat tinamnan ng matitibay na puno. Puna ng Demon Lord sa paghahalo niya ng martial arts. Naguluhan si Hajen. Kanina lang ay pinuri siya ng Demon Lord, at ngayon ay tila sinisita siya sa kanyang mga desisyon. Hindi niya alam kung paano dapat tumugon, kaya tahimik na lang siyang nakinig. Nagbabalik sa isip niya ang mga sinabi ng Demon Lord, tila ba may mas malalim pang dahilan sa likod ng mga salita nito. Siguro ay hindi lang tungkol sa martial arts ang usapan nila. Siguro ay isang paalala ito na sa Demon Cult, ang tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa kasalukuyang kakayahan, kundi sa kung paano ito magtatagal sa hinaharap. Bagaman tila may halong pagkabigo ang mga salita ng Demon Lord, may kasunod itong sinabi na bahagyang nagpatahimik kay Hajen. Okay lang, maganda pa rin naman ang mga resulta, dagdag ng Demon Lord, na parang nagbibigay pa rin ng pagkilala sa pagsisikap ni Hajen. Ngunit pagkatapos ay tila tinapos na nito ang usapan. Pinaalis na kita, ikatlong batang Panginoon. Gulat muli si Hajen. Sa loob-loob niya, nagtataka siya kung bakit pa siya pinatawag kung ganito rin lamang ang mangyayari. Binigyan pa siya ng alak, ngunit hindi siya nakainom kahit isang patak. Sa isip niya, bakit pa niya ako pinatawag dito? Kung ang layunin lang ay pagsabihan ako tungkol sa martial arts ko, sana ay sumulat na lang siya ng liham.
Ramdam ni Hajen na tila may mga bagay pang nais niyang sabihin. Ngunit nagpasya siya na mas mabuting umalis na, bago pa magbago ang isip ng Demon Lord at magtanong ng mas komplikadong bagay. Baka mas mapahamak lang siya kung mananatili pa siya ng mas matagal. Bago tuluyang umalis si Hajen, muling nagsalita ang Demon Lord, ngunit sa pagkakataong ito, mas banayad ang kanyang tinig. Dalhin mo itong bote ng alak, sabi nito, sabay turo sa bote na kanina pa nasa mesa. Ang bote ay kulay puti, elegante, at tila gawa sa mamahaling materyal. Ito ay ang gantimpala ko sa iyo para sa iyong pagsusumikap. Nagulat si Hajen. Iniisip niya, gantimpala. Ito. Tiningnan niya ang bote at naisip na mukhang tira-tira na lang iyon at binawasan na niya. Ngunit sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, kinuha niya pa rin ang bote at bahagyang yumuko bilang pasasalamat. Habang papalayo siya, iniisip pa rin niya kung ano ang tunay na dahilan ng Demon Lord sa pagtawag sa kanya. Ngunit ang isang bagay ay sigurado, kahit na tila may halong kritisismo ang sinabi nito, ang pagpapakita ng tiwala at pagbibigay ng gantimpala ay malaking bagay para sa kanya. Sa isip ng Demon Lord, naramdaman niya ang bahagyang sorpresa at paghanga sa ginawa ni Hajen. Walang ibang disipulo ang nagkaroon ng tapang o kakayahang ihalo ang isang Buddhist art sa true demonic art upang makalikha ng bagong martial art. Hindi ito pangkaraniwang desisyon, at alam ng Demon Lord na kinakailangan ng hindi lamang husay kundi pati matinding determinasyon upang magawa ito. Habang tinitignan niya ang papalayong si Hajen, sumagi sa isip niya ang isang ideya. Hindi niya pa alam ang mga tunay na paghihirap ng maging isang ultimate demon, naisip ng Demon Lord. Ang kanyang landas ay puno ng mga pagsubok at sakripisyo, ngunit kung ipagpapatuloy niya ang ganitong uri ng pagkamalikhain, maaaring may ibang kapalaran siyang tatahakin. Hindi maiwasang ngumiti ng bahagya ang Demon Lord. Sa kabila ng kanyang matibay na paninindigan at mataas na pamantayan, nakaramdam siya ng kakaibang pananabik sa kung ano pa ang kayang gawin ni Hajen. Isa itong sorpresa na hindi niya inasahan, at nagdulot ito ng kakaibang interes sa kanyang puso. Bihira ang ganitong pagkakataon, bulong niya sa sarili. Maraming taon na rin akong namumuno sa demon cult, at madalas, ang mga disipulo ay sumusunod lamang sa mga itinuro sa kanila. Walang paglabag, walang eksperimento. Ngunit ito ay iba. Alam niya na ang landas ng ikatlong disipulo ay puno ng mga hadlang, ngunit sa halip na panghinaan ng loob, parang mas nagiging determinado pa si Hajen na gumawa ng sariling marka. Naway masorpresa mo akong muli sa susunod, sabi niya sa isip, habang tinatitigan ang malayong silweta ni Hajen. Dahil kung magpapatuloy ka sa ganitong landas, magiging interesante ang darating na taglamig. Marahil, ang panahong ito ay magbibigay ng hindi inaasahang kalamigan, ngunit tiyak na magiging mas mainit dahil sa mga susunod mong hakbang. Naramdaman ng Demon Lord na ang pagiging leader ng demon cult ay hindi na lamang tungkol sa pagsunod sa mga tradisyon at pamantayan. May pagkakataon na kailangang kilalanin ang mga taong may tapang na lumihis mula sa mga nakagawian. At kung si Hajen ang magpapatuloy na magbigay ng ganitong uri ng sorpresa, mas lalo niyang gustong subaybayan ang mga susunod na galaw nito. Habang naglaho na si Hajen sa kanyang paningin, napalitan ng kakaibang sigla ang Demon Lord. Hindi ko alam kung saan ka dadalhin ang landas mo, Hajen, bulong niya. Ngunit isa lang ang sigurado, masusubok ang lahat ng itinuro ko sa iyo. At sa bawat hakbang na gagawin mo, hihintayin ko kung paano mo susubukan muli ang hangganan ng iyong kapangyarihan. Habang nagpapatuloy ang biyahe pabalik sa kapital, hindi mapigilan ni Hajen ang magreklamo kay Dongpil tungkol sa naranasan niya sa harap ng Demon Lord. Grabe, ang bigat ng pakiramdam nung nag-uusap kami. Hindi ako halos makahinga, sabi ni Hajen habang bahagyang bumantong hininga. At pagkatapos ng lahat ng iyon, bibigyan pa ako ng bawas na bote ng alak. Akala ko pa naman may espesyal na mangyayari. Medyo natatawa si Dongpil sa narinig, ngunit napansin agad niya ang hawak ni Hajen, ang bote ng alak na ipinasa ng Demon Lord. Bigla siyang natigilan, at agad na kinuha ito mula kay Hajen. Teka lang, hindi mo ba alam kung ano to? Tanong ni Dongpil habang tinitingnan ang label ng bote. Ano naman? Tanong ni Hajen na walang ideya sa halaga ng hawak niyang inumin. Alam mo ba kung ano yan? Masarap yan eh. Ngunit biglang kumunat ang noo ni Dongpil, tila hindi makapaniwala sa narinig.
Hindi mo ba alam kung ano ang Six Heavenly Spirit Brew? Tanong niya na tila mas nagulat pa kaysa kay Hajen. Ito ay isang napaka-espesyal na alak. Binibigay lang to sa mga pinakamakapangyarihang martial artist ng Demon Cult at iniinom lang ng mga dati at kasalukuyang Demon Lords. Napatingin si Hajen sa bote, hindi pa rin lubos na makapaniwala sa lahat ng narinig. Talaga, mukhang bawas lang naman to, aniya, na parang hindi masyadong impressed. Ngunit sa loob-loob niya, naramdaman niya ang bigat ng simbolismo ng alak na iyon. Samantala, si Dompil naman ay tila hindi makapagpigil sa paghanga. Bakit parang hindi ka excited? Kung ako yan, parang binigay na sa akin ang trono ng Demon Cult. Medyo nahiya si Hajen, lalo na nang makita niya si Dompil na parang fanboy na excited na excited. Ang weird mo, sabi ni Hajen habang ibinabalik ang bote sa kanya. Para ka namang nabaliw dyan sa Demon Lord at sa bote ng alak na to. Iniisip niya, ganito ba talaga yung mga tauhan dito? Ngunit sa likod ng kanyang pagbibiro, naramdaman ni Hajen ang bigat ng responsibilidad at pagkilala na dala ng inuming iyon. Hindi niya akalain na sa isang simpleng pagbisita, lalabas siyang may daladalang simbolo ng karangalan mula sa pinakamakapangyarihang nilalang sa kulto. Habang nagpatuloy ang kanilang biyahe, hindi na niya maiwasang mag-isip. Ano nga kaya ang iniisip ng Demon Lord? Bakit siya pinagkalooban ng isang bagay na tila napaka-espesyal? Ano kaya ang susunod na hakbang para sa kanya? At habang si Dompil ay patuloy na nagbubunyi sa natanggap ni Hajen, si Hajen naman ay tahimik na nag-iisip kung ano nga ba talaga ang kahulugan ng lahat ng ito sa kanyang hinaharap bilang isang disipulo ng Demon Cult. Naweirduhan si Hajen sa labis na pagka-excited ni Dompil na tila isang fanboy ng Demon Lord. Hindi siya makapaniwala na ang kanyang kasama ay napaka-inlove sa ideya ng Demon Lord at sa mga bagay na nauugnay dito. Oo na, gets ko na, sabi ni Hajen habang nag-aalangan pa rin. Inumin na lang natin yan pagbalik natin. Ngunit agad na tumanggi si Dompil, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Hindi, dahil paghatid ko sayo sa tahanan mo, tapos na ang tungkulin ko. Kailangan ko nang bumalik sa Court of Elders. Isang karangalan ang maglingkod sayo. Napansin ni Hajen ang mas seryosong tono ni Dompil, ngunit di na siya makapagpigil na magpatawa. So ayos lang sayo na di ka makainom nito. Sige, iinuman ko na lang ito mag-isa. Wait lang, batang Panginoon. Tumawag si Dompil, at ang tono nito ay tila nag-aalala. Bigyan mo ko ng oras para pag-isipan ito. Nag-aalangan si Hajen, ngunit napangiti siya sa pagkaseryoso ng kanyang kasama. Sige na, anong gusto mong pag-isipan? Ang sayang lang nito, sayang ang pagkakataon. Alam mo, hindi lang ito basta inumin, sabi ni Dompil na tila nagpapakita ng mas malalim na pag-unawa. Ang Six Heavenly Spirit Brew ay simbolo ng ating mga pagsusumikap. Kung iniinom mo ito, parang sumasang-ayon ka na rin sa mga inaasahan ng kulto sayo. Dapat natin itong pag-isipan ng mabuti. Dito napaisip si Hajen. Hindi niya akalaing ang isang simpleng inumin ay may kasamang responsibilidad at simbolismo. Bakit mo ito iniisip ng ganito, Dompil? Parang masyado kang nababahala. Alam mo, batang Panginoon, ang mga taong nagkakaroon ng pagkakataong magkaroon nito ay nagiging bahagi ng isang mas malaking layunin, paliwanag ni Dompil. Baka hindi ito ang tamang panahon para dito. Ngunit sa kabila ng kanilang pag-uusap, hindi maalis ni Hajen ang kakabahan na dulot ng mataas na inaasahan ng Demon Lord at ng kanyang responsibilidad sa Demon Cult. Sa kanyang isip, nagmumungkahi ang mga tanong, ano ang mga hakbang na dapat niyang gawin para patunayan ang kanyang sarili? Ano ang mga susunod na hakbang para sa kanya bilang isang batang Panginoon? Habang nagpatuloy ang kanilang biyahe, ramdam ni Hajen ang nag-uumapo na pag-asa at takot sa hinaharap. Ang simpleng bote ng alak ay tila nagiging simbolo ng kanyang pagsubok na patunayan ang kanyang sarili sa isang mundo ng mga hamon at kapangyarihan. Pagbalik ni Hajen sa tahanan niya, isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi habang siya ay bumabaybay sa pamilyar na daan. Masaya siyang makabalik at makakita muli ng mga paboritong tanawin matapos ang mahabang panahon. Nasa harap siya ng tarangkahan ng kanilang tahanan, na puno ng mga alaala at tahimik na ligaya. Ngunit nagulat siya nang mapansin na nandoon na naman ang Sorrow. Hindi niya alam kung kailan ito nakarating, ngunit tila nagmamasid ito sa kanya na may pag-aasam. Sorrow.
Ikaw na naman. Tanong niya sa maliit na hayop. Dahil ako ang nagdala sa'yo sa labas ng gubat, ako na rin ang mag-aalaga sa'yo. Binigyang diin niya ang mga salitang iyon na tila ipinapahayag ang kanyang responsibilidad bilang tagapag-alaga. Dito na tayo titira sa tahanan natin, dagdag niya, at dinala niya ang Zorro sa loob. Maglinis tayo ng katawan at magpahinga sa mainit na kama, pagod man sa mahabang pagsasanay at mula sa kanyang mga paglalakbay, nadarama niya ang pagkagiliw sa kanyang bagong kaibigan. Binuhat niya ang Zorro, at ang init ng kanilang koneksyon ay nagpatuloy habang papasok sila. Habang naglalakad siya sa pinto, naisip ni Hajen kung gaano na rin siya katagal na hindi nakikita si Anghua, ang kanyang tagasilbi. Ngunit sa pagpasok niya sa kanilang tahanan, bigla siyang nahinto sa pakikipag-usap sa Zorro. Isang hindi magandang aura ang bumabalot sa buong bakuran. Ang dating masayang damdamin ay napalitan ng kaba at pag-aalala. Nakita niyang hindi maayos ang mga halaman, ang mga dahon ay tila natutuyo at ang mga bulaklak ay nahulog. Ano bang nangyari dito? Tanong niya sa sarili, ang puso ay nag-aalala para sa kanyang tahanan. Habang naglakad siya sa paligid, ang kanyang mga mata ay tumutok sa bawat sulok, umaasang makikita ang dahilan ng hindi magandang aura na iyon. Ngunit sa bawat hakbang niya, naramdaman niya ang bigat ng paligid. Na kahit gaano siya kasigla sa pagbabalik, ang mundo sa labas ay tila nagbabalik sa kanya ng hamon at problema. Nagsimula na siyang mag-alala at kung anong uri ng panganib ang naghihintay sa kanila. At ayun na nga dito na muna nagtatapos ang kabanata na ito mga idol, sabay-sabay natin subaybayan ang susunod.